At so yun mga bossing, ayan, sa wakas dumating na yung ating building permit. Ayan, so ang bilis lang nung nung release nung permit natin. Almost 3 weeks lang. Ayan, na-release na yung ating building permit. And then ngayon, so napaka-importante ng building permit kasi pagdating kasi sa construction, yan, sa pagko-construct ng bahay, lalong-lalo na, nakoy, napakahigpit na lugar. Hindi tayo pwedeng concreting. Although pwede tayong maghukay, pwede tayong maglaglag ng mga bakal natin, hindi tayo pwedeng mag-concreting. Dahil pwede tayong magkaroon ng penalty kapag wala pa tayong building permit, tapos tayo ay nag-i-start na ng construct, no? Ng pagko-construct ng bahay. And then meron din namang iba, mahigpit talaga kahit bakal, ayaw nila magpalagay. Pero hukay, walang problema yan mga bossing. Kalimitan naman, inuuna pati natin is fence yung bakod. Kasi minsan nauuna yung fencing permit natin bago dun sa building permit. Ayan. At so yun mga bossing, so bali yan, may pa-deliver tayo ngayon na bato at saka buhangin. So bali umorder na tayo ng dump truck, no? Kasi pag bibili tayo ng mga buhangin, yan buhangin tsaka yung aggregates natin, yung graba na per elf, so mas napapamahal tayo. So kung gusto niyo makatipid sa materyales, yung makasave kayo ng malaki, yan, bili na kayo ng per dump truck. Yan, malaki yung matitipid natin. Ayun, tsaka yung S1, no? Isang dump truck yun, tsaka ito. Bali tag 10 cubic. At so yun naman, bali ngayon naman mga bossing, ngayon nagpa-deliver na rin ako ng CHB para dun sa loob. Ayan, so una muna natin pinapasintadahan. Pinapasintadahan ko muna itong loob, yung papatungan ng ating strap beam. So kasi, kita nyo kasi marami kasing tumpok na lupa. Bumabalik yung mga lupa. So kaya naman pinasintadahan ko na muna. Imbis na unahin namin yung mga poste, pinauna ko na yung mga asintada para yung lupa ay hindi na mapunta dun sa ating mga footings kasi nakakadumi. Then, so pag-asintada nga pala namin, ginagawa namin mga bossing, ayun, napapansin ninyo, malayo, hindi namin dinidikit sa poste yung hollow block. Naka-allowance yan, nakalayo siya ng 4 cm. So para makuha pa rin natin yung eksaktong dimension ng ating mga poste. So yan ang tips natin sa inyo, huwag kayong magdidikit ng asintada dun sa mga poste natin kasi mawawala na sa dimension yung ating mga poste, hindi na natin mamimit yung tamang dimension. Then yung hollow block na ginamit natin dito, kita nyo, ang ganda. Talagang pinili ko to. Humanap ako ng magandang hollow blocks. Napakatibay. Hindi siya basta-basta nababasag kahit ilaglag natin. Oh. Hindi katulad ng ibang hollow block. So pag nilaglag natin, ayan, kahit ihagis-hagis natin, matibay. Tsaka kita nyo naman yung hollow pa lang, itsura pa lang, ang tapang ng hollow. Ayan. So dito, minsan dito ako nagbabase sa mga hollow block. Pag ginaganyan ko, napipingas agad. Ito hindi, ang sakit. Ay, hindi, kahit konti, sobrang tibay. Yan. So gaya na sabi ko sa inyo, yung mga materyales natin tinitipid itong bahay na to. Gusto ko kasi yung pundasyon ng bahay na to ay talagang matibay. Ayan, dumating na rin yung ating hollow blocks na D5. Ito yung gagamitin natin sa bakod. Kita nyo, ang ganda. And then talaga namang pinatambakan ko na talaga ng materyales ngayon yan. Ayan, tambak yung ating bato, tambak yung ating buhangin, tambak yung ating mga hollow blocks, semento, and then yung mga bakal namin, kumpleto na. And then umorder na nga rin pala ako ng I-beam natin, Bali kahapon nga pala, nag-asikaso ako. Yan, dito tayo nga pala bumili sa TKL Steel. Ayan, kasi although marami ako nakikitang mga pwedeng bilhan ng mga I-beam, kaso nga lang, syempre, ang gusto ko, standard. So, kaya dito tayo lumapit kay TKL. Dahil dito, makakasigurado tayo na bibigyan tayo ng standard na sukat ng materyales na bibili natin. Kung ano yung in-order natin, ganon ang ibibigay sa atin. Ayan. And then, bumili na rin pala ako kahapon ng base plate. Ayan, galing ako dito sa hardware na to. Dito ako umorder ng base plate. And then, ito, by order to. Kasi hindi sila nag-i-stock ng mga base plate kasi iba-iba ang design, iba-iba yung butas, iba-iba yung mga laki ng base plate, yung anchor bolt na gagamitin, and then yung dami ng anchor bolt ng butas, kaya by order to. Aabutin tayo ng 1 to 5 working days
bago may deliver dito sa site natin yung ating mga materials na binili kahapon. And then waiting na lang tayo, no, kung kailan siya darating. So habang naghihintay naman tayo, ito nagpapakasa muna ako ng strap beam. Kita nyo mga boss, ang laki ng biga namin, no? 20 by 40 yan. Bungalow ha, bungalow yung ating ginagawa, 1 story. Pero kita nyo, laki ng biga namin, 20 by 40. Pero sabi ko nga sa inyo, okay lang yan, di baling matibay, basta tatagal yung ating bahay. Okay. Yan, then after nyan mamaya, pagkatapos nating magpakasan itong mga strap beam, magpapaaskintada na tayo, no? So tatapusin lang muna natin itong portion na to para pag tapos na sila mag-asintada doon, and then papopormahan ko naman yung mga poste noon, and then after mapapormahan yung mga poste, pabubuhusan natin, and then itong ating strap beam popormahan natin at para mabuhusan, para mai-prepare na natin yung lupa nito, so para ma-compact na rin natin yung lupa, and then para makapag-proceed na rin tayo dito sa kabilang fence na to, kasi babakbakin nga natin to. Yan, yung bakod na yan, yung mahabang bakod na yan, babakbakin natin yan. So para makapag-proceed tayo ng pagbabakbak niyan, tapusin muna natin itong kalahati. Ayan. So para hindi tayo natatambakan ng yung mga ganyan mga panambak. And then para makita ko rin kung gaano karami yung sosobra or kukulangin na panambak. So ayan mga bossing, yung ating episode 7 ngayon dito sa ating Cavite project. Then abangan nyo pa yung ating mga iba't ibang episode.